Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could. So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukushi Malolos branch para sa update natin dito sa motor na to. Ano nga ba to? Ito yung Euromotor Sports R125. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean what? So ayun, mga best, dito tayo ngayon sa may Mitsukushi Malolos branch para sa update natin. Meron tayong kulay orange dito. Ayan. Ito yung Euromotor R125 kulay orange. At matagal na rin natin hindi na vlog itong motorcycle na to. So ngayon may available sila ritong kulay orange at nag-iisa lang to, no? So may mga update tayo para dito sa price, papakita ko na lang din, and sa specs niya. So ikutan na rin natin, tapos update ko rin kayo sa mga unit na available nila dito sa branch na to. Okay, so umpisahan natin. Itong kuha ka ron para dito sa mga willing na bumili, puntahan nyo na lang dito sa may Malolos branch ng Mitsukushi. Isa sa mga gusto ko rito, yung kanyang headlight. Napakaangas kasi ng itsura nito. Dito sa part na to, may LED siya. Meron tayong Euromotor dito. Meron tayong matte finish na kulay black. And mga update natin dito, sana yun. Present siya, present. So ayun nga, mga gusto nating update dito sa motorcycle na to, magkaroon siya ng LED, tapos yung style na to, okay na to split type na siya Tapos meron tayo rito, ang signal light niya is bulb type pa rin naman. And dito sa side, ito yung aggressive sa kanya. Ayan. May mga lining tayo rito, may design siya na decals. And naka-telescopic fork tayo rito. Naka-front fender. Stylish din yung datingan. Meron tayong extension, mahaba. At naka-mugs tayo rito. Ang size dito sa harap ay 2.5 by 17. So tube type pa rin naman to, Yuanqing, yung kanyang brand. And naka-single disc brake tayo rito, naka-dual pad caliper tayo, and carb type pa rin naman to. So kailan kaya to gagawing FI ni Euromotor? So halos lahat na yata ng motorcycle ni Euromotor ay naka-FI na, di ba? Si Icon na lang, tsaka ito yung talagang pwedeng nilang isunod na maging FI. Ito ay air-cooled pa rin naman. Meron tayong parang cover dito na mukha siyang radiator. Meron pa rin naman tayong kickstart, and may Euromotor tayo rito. Yung ating footpegs dito ay hindi siya napipflip, combination ng rubber and metal. So meron din tayong bracket dito. Yung kanyang rear brake pedal, smooth na smooth lang. Meron tayong open part dito para sa kanyang aerodynamics. And yung mga decals niya sumasabay dito sa fairings niya na kulay orange. Meron din siyang lining na orange dito. Then Euromotor. Dito naman sa baba ay yung R125, and then yung decals. Minimalist lang talaga. And meron tayo rito ang sport na pangalan. Ayan. So, para sa kanyang foot pegs, para sa angkas, combination din ng rubber and metal. So maganda yung alloy na ginamit dito, yung paint job, and yung ating tambucho. Ayan yung datingan, stainless. Metal naman yan. Maganda yung mga bolts na ginamit. Yung style ng ating tambucho, simple lang. And naka dual shock tayo rito, hindi siya adjustable. Maganda rin yung paint job dito. Kulay gray na may pagka-glitter effect din yung datingan niya, yung finish niya. Naka swing arm din tayo rito, naka drum brake, naka mugs, tube type pa rin naman. Pero ang size dito is 2.75 by 17 dito sa likod. So pwede nyong ipa-tubeless na yan, harap at likod, kasi naka mugs naman tayo rito. Maganda rin yung niya, mugs. Parang merong pinagtabasan dito. And sa mga part dito, sa gilid, kung ma-appreciate mo, yung mga ganitong design. Maliliit lang yung details niya, pero ma-appreciate mo yung mga ganyan. Then, meron tayo rito parang carbon fiber finish
Sa upuan, simple lang, pero makikita natin dito, maganda rin yung leather na ginamit. Ayan oh. Tapos yung lambot ng foam, sobrang lambot naman yan. Hanggang dito sa ating OBR. Meron din tayong compartment. At meron din tayo ritong helmet hook. So in case na magpa-park tayo, iwan natin yung ating helmet. Safe naman yan. Tapos dito yung ating style nung tank. Hindi nyo na kailangan susian para ma-open natin yan. At yung assembly ng ating grab bar is isa lang yan. Pero stylish ano. Ganda. Kala mo sungay ni Batman, di ba? And yung ating taillight dito ay mukha siya LED pero bulb type yan. Pati yung kanyang signal light, bulb type. Dito rin sa side yung bukasan ng ating upuan. Ito naman yung tsura ng ating susi. Ayan yung susi niya. Stylish din, hindi siya basta-basta nagagaya. So, meron din tayong chain cover. Flexible din yan. At yung ating sprocket dito ay 428/3060 yung ating size dito. So in case nabibili kayo ng sprocket size, ito lang yung sabihin nyo, 248/3060. Ayan, so set naman yan. 4-speed na rin to, tapos semi-automatic itong motorcycle. So wala naman silang nilabas neto na di-clutch. Shifter dito, naka dual head. Itong part na to ay meron siyang rubber and metal. Tapos maliit lang yung tapakan dito. Yung ating foot pegs din dito is same lang din, hindi rin siya napipip. Same lang dun sa kabila. And yung ating side stand and center stand. So dito sana sa side stand, magkaroon sila ng update, no? Magkaroon sana ng kill switch para dun sa mga safety lang. Safety features niya, kumbaga. Maganda rin yung part dito nung kanyang handlebar. So dito maangas yung datingan niya. Raider type yung datingan eh, yung parang FI. So kaya hindi ako nagtataka kung magkakaroon man to ng FI soon, di ba? Soon yan. So, naka-upright position pero aggressive, sporty looking yung ating position dito. Kasi mukha siyang nakapasubsob yung datingan ng motorcycle, di ba? And dito naman, panel gauge ay analog type pa rin naman, speedometer, odo. Yan, signal light magkabukod naman. Pag naka-high beam, dito naman yung kanyang fuel gauge, gear indicator na 1 to 4, ignition key, simpleng-simple lang. Ating switch dito, hindi naman siya ganun ka-premium, pero maganda rin yung style. Ayun, datingan niya, maganda rin. Dito naman naka-quick throttle tayo rito. Electric starter lang, yun yung meron dito. Yung lever dito makapal. Tapos, smooth lang. Yung ating throttle, sobrang babaw niyan kasi naka-quick throttle talaga tayo rito. Dito naman sa side, meron tayo ritong on and off ng ating park light and headlight, high and low, signal light, and busina. Meron din tayo ditong choke. Ayan. So, sakyan natin yung motorcycle para at least sa mga gustong bumili na 5.2 na kagaya ko, meron kayong reference para at least, di ba? Baka ito na yung motorcycle na hinahanap to. Di ba? So, ayun. Umpisa natin sakyan to. It's got a stick, but how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. So ayan, side stand natin yung motorcycle. Iyon no. So nga pala, medyo nakapababa yung floor natin dito, no? Pero abot natin yan. 5'2" yung ating height. Iyon no. Tingkayad, sobra. Ayan, tiptoe talaga tayo rito, 5'2". Pero pwede pang ano yan. Pwede tayo umusa dito sa unahan. Ganyan na itsura natin. Pero magaan kasi siya. No, ang technique lang naman diyan palagi kong sinasabi is tumapak tayo sa kabilang side or dito sa side na to, 'di ba? Kasi kadalasan itong side natin is nakatapak talaga sa rear brake. Yan. Pero masanay akong
masanay ako sa front brake talaga. Yun yung talagang lagi kong ginagamit. Pero ingat tayo kasi masyadong masyadong makapit, no, pag naka front brake tayo, lalo na sa traffic, no, okay. And ayun na nga, magaan yung motor, tapos maganda yung shock sa likod. Ayun, no, kita nyo naman yan, yung harap maganda rin yung shock. Gusto ko yung laro nito. Tapos ano naman to, pwede natin tong iusad pa. Yan, nakapababa kasi yung floor kaya medyo nahirapan tayo. Pero kaya natin yan. Mas pwede nating yan, itulak pa, no? Sobrang gaan ng motorcycle na to, kaya hindi ka mahirapan dito kung sakali man nasa traffic tayo. Turning radius nya malawak din talaga. Ayan. So pwede to sa mga matatangkad, no? Yung mga 5'7" pataas, pwede to. Medyo nakayuko na nga lang kayo. Medyo pasubsob na, nakaganyan. So, ayan. Para dun sa lahat ng mga gustong kumuha nito, pinakita ko na sa inyo yung kanilang price and yung specs. Puntahan nyo na lang dito and magpa-CI na lang din kayo. 1 day process nga pala si Mitsubishi or si Euromotor SYM Keyway. And si Mitsubishi po ang nagbebenta para sa mga motorcycle na to. So 1 day process sila. Basta approve tayo sa CI, wala kang magiging problema. Basta may pambayad ka. So yun na nga. So ayan, puntahan nyo na lang dito. Ayos na ayos yan. So yun na nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Hindi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. I feel faithless, Bye-bye. wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.